pagkuha ng transaction dito sa Register of Deeds. Una, tatanungin natin ng tao kung anong kailangan niyang transaction. Kung ito po ba ay tungkol sa lupa, kung kayo ay magpapa-annotate o magpapa-transfer ng lupa, or magpaparehistro ng chattel mortgage o rehistro sa LTO, o kaya kukuha ka ng certified true copy ng dokumento. Pagka po lupa, ipapakita muna natin sa tinatawag na Registration Information Officer ang mga dokumento natin para masigurado natin kumpleto ang inyong dokumento at kung anong uri ng transaction ang papasukin o iintrada ninyo sa amin para irehistro. Ngayon po, dito sa RIO, ang ating dinidetermine lang ay completeness ng document, hindi ang registrability. So, titingnan lang ho natin para tama ho ang assessment at yung transaction type na ilalagay ho natin sa computer or iintrada. Ngayon ho, pag chattel mortgage naman or rehistro ng mga sasakyan, kung ito ho ay may utangan, ito muna ho ay iintrada sa registration sa chattel mortgage. Iintrada po natin ang chattel mortgage dito po sa chattel mortgage clerk. Siya po ang mag-iintrada at mag-i-encode ng inyong mga chattel mortgage bago ho ipasok sa Register of Deeds. Kung kayo naman po ay magpapacertify ng inyong dokumento, whether ang titulo nyo po ay dito sa Registry of Deeds ng Marikina or located sa Marikina, Montalban, or San Mateo, or sa ibang bayan, dito po tayo papasok sa verification certified true copy. Ngayon po, isusulat ninyo ang request ninyo. Ang kailangan nyo lang po ay ID, request proper request form na filled up po at ID ninyo na dapat Xerox. Ngayon ho, ibibigay nyo sa kanya, i-check niya ho muna kung available ho ang inyong dokumento or ang titulo bago ho kayo magbayad. Ngayon, kung natapos na ho yung mga transaction ninyo, na-check na ho ng mga tao natin, yung mga registration information officer or mga entry, susunod po niyan ang bayaran. Dito po tayo sa cashier. Lahat po ng transaction natin ay dadaan sa cashier or POS. Ang POS ho ang tatanggap ng inyong bayad. Siya rin ho ang magpapasimula ng inyong transaction. Pamula ho dito, ipoprocess na ho sa loob ang inyong transaction. Lalo na kung annotation or transfer ng property. Pero kung ang certified true copy ay available, maghihintay lang ho kayo siguro mga 3 araw or kung naandyan naman ho computerized, within the day pwede ho nating makuha. Ang dokumento nyo po ay dadalhin dito sa vault natin sa taas. Pag ho nakuha na sa vault ang original or na meron na ho itong transaction before na computerized, ang transaction po ay i-encode. Ibig sabihin no, itatype po sa computer yung transaction ninyo. Dito po tayo sa encoder. Ito pong dalawa natin, tao, ito po ang tinatawag nating encoder ng Marikina. Sila po ang nag-i-encode ng dokumento ninyo for registration. Pagkatapos po nilang basahin ang dokumento at may i-type or mailagay sa computer ang dapat na annotation or pag-i-issue, dadalhin ho ang transaction ninyo dito po tayo sa examiner. Siya po ang ating examiner. Ang examiner po, siya po ang mag-check ng inyong dokumento kung ito po ay kumpleto, kung ito po ay pwedeng irehistro. Checkin niya ho kung tama ho yung na-encode. Kung tama po ang lahat ng nakalagay sa bago niyong titulo. Tandaan po natin, ang pag-i-issue po ng titulo ay hindi biro. Pag nagkamali ka sa pag-i-issue ng title, ito ay hindi basta-basta pwedeng i-correct. Dadaan ho tayo sa korte. Kaya ho, hindi ho tayo basta nagmamadali ng inyong mga transaction. Ito ho ay bine-verify at sine-check palagi natin. Kasi ho, mas mahirap po sa tao ang pumunta pa sa korte dahil merong pagkakamali. Pagkatapos ho ng ating examination, ito po ay ipiprint sa taas, sa vault ho. Kasi sa vault, naroon ho nakasecured ang ating blank form or yung mga judicial forms ng titulo. Pagkatapos po nilang ma-print at ma-upload ang mga dokumento hong yan po ay dadalhin sa Register of Deeds para pirmahan na ho. At pagkatapos ho niyang pirmahan, yun po ay for releasing na.
Kita nyo po ang ating proseso, sinisigurado ho natin na ang database natin ay kumpleto bago ito pirmahan ni RD. Kaya po ito ay dapat naka-upload na bago i-print. Sunod po, pagka pirma ho ni RD, for releasing na ho. Dito po tayo kay releasing clerk. Ito po ang ating releasing clerk. Sa kanya po, nagre-release ng lahat ng dokumento ng natapos na transaction. Pagkatapos pong ma-release niya, ibinabalik po sa Vault ang mga orihinal na dokumentong ginamit for registration. Bukod ho sa database natin na digital copy po ng inyong mga dokumento, meron pa rin ho kaming physical na dokumento na itinatabi. Yan po ang kasiguraduhan na talaga ho kami sumusunod sa mandato ng LRA na kami po yung custodian ng lahat ng records ng transaction tungkol sa lupa at sa mga personal properties.